Good morning din sa inyo, Dayan. Good morning, Pilipinas. Ngayong umaga makakasama po natin si Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Aurelio. Good morning sa iyo, Amor, at ganoon din po sa ating mga televiewers. Mr. Aurelio, ano po bang inaasahan nating lagay na panahon para sa mga susunod na oras? Lalo pa ngayon na tuloy na nga pong humina itong low pressure area na binantayan natin itong mga nakalipas sa araw. Magiging maulan pa rin po ba ang ating panahon sa ilang bahagi ng bansa? Magandang balita, kahapon po ay tuluyang pong nalusaw itong low pressure area dito sa bandang Mindanao. At inyong nakikita, mayroong mga kapal na mga ulap, mostly po dito sa Visayas. Para sa araw nito, na magiging maulap po tayo na may mga light to moderate rains at thunderstorm dito po sa Mimaropa, Bicol Region, buong Visayas, Northern Mindanao at Caraga Region. Mas maganda ang panahon dito sa lalabing bahagi ng ating bansa kasama ang Metro Manila, kung saan magpapatuloy po tayo makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated po tayong pag-ulan or thunderstorm. Patuloy po nakakaapekto itong amihan pero dito lamang po sa Luzon. Okay, so ang ibig sabihin lamang po yan mga kababayan ay wala na po tayong weather disturbance sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero syempre magkakaroon pa rin po ng medyo maulang panahon ang ating mga kababayan sa Kabisayaan at ganoon din po sa ilang bahagi rin po yan ng Mindanao. Pero dito naman sa ating sa Luzon ay generally good weather naman ang ating mararanasan. At ito naman dahil nga napag-uusapan pa rin natin itong pagkalusaw ng LPA. Ano po ba ang dahilan bakit po tuliyang humina o bakit ba nalusaw nga itong LPA na binantay natin? Ano ba yung mga factors na nakaapekto dito? Sa nakita ho namin, dalawang dahilan kung bakit itong low pressure ang ating binantayan kahapon po ay nalusaw dahil una-una, malakas po yung hangin sa paligid ng low pressure area. Pangalawa, napakabilis ang kanyang pagkilos at ito yung natumama na sa lupa at iyon ay naging dahilan na tuluyang nalusaw itong low pressure area. Ayan, ilan lamang po sa mga factors na nakaapekto sa pagkalusaw at tuluyang paghina ng low pressure area na binantayan po natin na itong high pressure area at syempre nga po ito po'y mabilis ang pagkilos kaya naman po ito ay tumama sa ating kalupaan. At ito naman Mr. Aurelio, dahil kanina nabanggit mo rin itong wind convergence o pagsasalubong ng ating mga hangin, balikan lang natin ulit para sa ating mga manonood. Ano nga ba ulit itong wind convergence na ito? At paano ba ito nangyayari at syempre ano ba yung mga dapat nating asahan kapag ito ay nababanggit natin sa ating mga ulat panahon? Tama, ang wind convergence ito yung pagsasalubong ng hangin mula sa iba't ibang direksyon. At sa ngayon ay itong hangin nagmumula sa northeast, ito po yung hanging amihan at meron pong hangin nagmumula sa east, ito yung mula sa Pacific Ocean. Itong dalawang hangin na galing sa magkabilang o makaibang direksyon ay nagkakaroon ng convergence o pagsasalubong. At nangyayari po, nagkakaroon ng mga kaulapan mostly po dito sa Visayas. Kaya makakaranas po ng maulap at may mga pag-ulan. So ay naintindihan po natin na itong wind convergence ay may kinalaman po dito, may kaugnayan po dito itong pag-ilan ng ating hanging amihan at syempre ito naman po yung bumabangga o nagkakaroon po ng convergence. Yan po ay mula naman dito sa hangin na galing po yan sa Pasipiko. Kaya po nabubuo ang mga makakapal na kaulapan. Kaya naintindihan na po natin kung bakit nga ba magiging maulan ng panahon sa Visayas at sa may Mindanao area. At ito naman Mr. Aurelio, ito nga po nga ating lagay na panahon, ano po bang inaasahan natin sa lagay ng ating mga karagatan ngayon? Idagdag na rin po natin para po sa ating mga kababayang mangingisda. Ano po ba dapat nilang asahan para sa araw na ito? Opo, at patuloy po tayo nag-i-issue ng gale warning. At dito po dahil sa epekto ng amihan at ganoon din yung hangin nagmumula sa Pacific Ocean. Ayun nakikita ang kulay green, ito yung nagsasabing napakalakas ng hangin. At dito po, dahil sa gale warning, ang maapektuhan nito, itong eastern seaboards mula sa southern Luzon, eastern seaboards ng Visayas at ganun din eastern seaboards ng Mindanao. Itong mga lugar nito tulad ng Bicol Region, Eastern Visayas at ganun din Davao at Caraga Region, yung mga baybayin dagat dito ay makakaranas po ng matataas ng alon kung saan aabot po ng hanggang 4.5 meters. Kaya po huwag mo nang pumalaot ang ating mga kababayan, lalo na po ang ating mangingisda kasama na rin ang maliliit na sasakyang pandagat. Ayan, balikan lang natin itong tungkol dito sa wind convergence. Hanggang kailan po ba ito inaasahang iiral at makakaapekto sa ating mga kababayan sa Visayas at Mindanao? Kailan po ba sila makakaranas ng improvement sa kanilang panahon? Itong wind convergence, aabot po yan hanggang weekends. At itong pag-uulan dito sa Visayas ay aabot po hanggang Friday. Pero dito sa Mindanao, makakaranas ng pag-ulan hanggang sa weekend.
Ayan, kanina po nabanggit nyo ang tungkol dito sa northeast monsoon na nakakaapekto na lamang sa bahagi ng Luzon. So, ito po ba ay magpapatuloy na at indikasyon po ba ito na tayo ay papalapit na ng papalapit sa tag-init? Magpapatuloy po ba ang tuluyang paghina ng hanging amihan? Ayon sa mga ating data na ating nakalap, itong amihan ay patuloy na humihina at dito na po sa Luzon. At maaari pong darating araw ay hanggang extreme northern Luzon hanggang ito'y pumalit itong easterlies. Pero babantayin natin sa mga susunod ng araw kung ito'y ay malapit na po ang tag-init. Ayan, patuloy po natin nga antabayan ng mga pagbabago sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po, Mr. Alzar Aurelio, sa ibang impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Meron ka na lang ba mga paalala para sa ating mga viewers? Apo, maraming salamat po at patuloy po tayo maging update sa ating weather dito po sa Panahon TV, ganun din po sa Pag-asa. Natunghan nga po natin si Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster ng Pag-asa. Magbabalik po kami matapos ang isang paalala. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod na update ng ating weatherman na si Harry Bayona, mamaya po yan sa GMB Balita. Nakasama niyo po ang inyong weather lover Amorta Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning, back to studio.